Merong mga bagay po sa ating buhay ang hangga't maaari ay ayaw nating mangyari. At ang kamatayan po ang una sa listahan ng marami. Dahil sa matinding sakit sa kalooban na idinudulot po nito. Ngunit salamat po sa Diyos na nagbibigay sa atin ng ultimate comfort. Ang salita niya ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi niya tayo iiwan, lalo na po sa panahon ng ating pinakamahirap na pagsubok, ang mamatayan. Basahin po natin ang ilang verses na mayroong kinalaman sa kamatayan ng lahat ng tao, and that includes you and me, pati ang ating mga mahal sa buhay. Sa gagawin po nating pag-aaral sa tulong po ng Holy Spirit, naway maunawaan natin na meron pong pag-asa sa kabila po ng kamatayan. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nakasulat po mula sa unang Tesalonika, Kabanatang 4, mga talatang 13 hanggang 17. Makinig po tayong mabuti. Si Paul po o si Pablo po ang sumulat nito para sa mga Christians po sa Thessalonica. At ang sabi niya, mga kapatid, gusto naming malaman niyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Dito po in-encourage ni Apostol Pablo ang mga believers sa Thessalonica na tumigil na sa pag-aalala, sa pag-worry sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay na Kristiyano o mananampalataya. Ipinapahiwatig din po sa mga verses na ito na lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay hindi dapat mag-worry sa kanilang physical na kamatayan. Kasi alam nyo, sa totoo lamang po, maging sa panahon natin ngayon, marami mga Christians takot pong mamatay. Yan po ang katotohanan. So nakasentro po yung paalala ni itong si Pablo sa ilang dahilan ng pagkakaroon ng pag-asa sa kabila po ng kamatayan. So isa-isain po natin. Ang una po, ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Again, basahin po natin yung nakasulat po sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 14. Lalaktawan natin yung 15, tapos babasahin po natin yung 16b. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Ang bawat tao na ipinanganak sa mundong ito ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng kamatayan. Wala pong sino man, anuman ang katayuan sa buhay, gaano man kayaman o kamakapangyarihan ang makakatakas o makakaligtas sa kamatayan. Hanggang ngayon po, ang ratio 1:1 pa din. Ito po ang isa sa pinakamalungkot na katotohanan at kaawa-awang realidad ng ating pong physical existence. So you see, ipinagbubuntis pa lang po tayo, meaning hindi pa man tayo na ipapanganak, nakatadhana na ang ating kamatayan. Ngunit ang katotohanan ng muli pong pagkabuhay ni Jesus ay nangangahulugan ng pagkatalo ng kamatayan. Napagtagumpayan na po ni Jesus ang kamatayan. At ngayon, tinitiyak ni Jesus sa atin na sumasampalataya sa Kanya na tayo ay kabahagi ng Kanyang tagumpay. Doon po sa aklat ng Juan, kabanatang 11, mababasa po natin ang kamanghamanghang himala na ginawa po nitong si Jesus sa Betania. Binuhay niya yung kanyang kaibigang si Lazarus. Pero bago niya binuhay na muli si Lazarus, sinabi ni Jesus kay Marta na kapatid po ni Lazarus, doon po sa aklat ng Juan, chapter 11, verse 25, ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ayon naman po sa sinulat nitong si Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 15, mga talatang 42 hanggang 44, ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang nilibing ay mabubulok, ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Ang katawang nilibing ay pangit at mahina, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y maganda na at malakas. Ang katawang nilibing ay panlupa, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y panlangit na. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa, ay mayroon din namang katawang panlangit. So uulitin ko po,
Sa Resurrection Day, papalitan po ng Diyos ang ating katawang ililibing at mabubulok ng katawang hindi na mabubulok kailanman. Ang ating pong katawan na ililibing na pangit at mahina ay papalitan ng katawang maganda at malakas. Ang ating katawan na ililibing ay panlupa ngunit papalitan ng katawang panlangit pag ito'y muling binuhay. Ang katawang ipapalit sa ating muling pagkabuhay ay hindi na makakaranas po ng sakit at hirap. Tayo, maging ang ating mga yumaong mahal sa buhay, matapos na buhayin muli ay hindi na po kailanman mamamatay. Glory to God. Tunay nga na ito po ang pinakamagandang pag-asa ng lahat ng sumasampalataya at nagsuko po ng kanilang buhay kay Jesus. Now, ang ikalawa pong dahilan ng pag-asa sa kabila po ng kamatayan, ang pag-asa ng muling pagsasama-sama sa langit. Doon po sa unang Tesalonica 4:17b, at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Ibig sabihin, wala na pong katapusan yan. Masakit po ang kamatayan dahil nagdudulot ito ng paghihiwalay. Nag-iiwan po ito ng puwang na walang ibang tao makakapuno. Hindi nakapagtataka na talagang namimiss natin ang taong yumauna. Ako po sa totoo lamang, matagal nang patay ang tatay ko, ganun din ang aking nanay at kapatid na bunso. Pero hanggang sa ngayon po, dumarating yung mga panahon, namimiss ko po sila. So masakit. Bagamat tinatapos po ng kamatayan ng anumang relasyon dito sa lupa, ang libingan ay hindi katapusan ng lahat. Praise God. Nagbigay po ng pag-asa ang Bible sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus na makakasama na nila ang Panginoon magpakailanman. Ini-encourage po tayo ni Pablo with this hope. Hindi na tayo kailangan mag-worry sa reality ng kamatayan dahil wala na itong kapangyarihan para agawin ang ating joy of eternal fellowship with the Lord. Makakasama na nating muli ang mga yumao nating mahal sa buhay na tumanggap kay Jesus. Ito po pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil natitsa ko po na bago po nalagutan ng hininga, ang aking ama't ina, maging ang aking kapatid na bunso ay nakatanggap po sila sa Panginoon. So yun po ang aking ika nga consolation na yung loss ko ay gain ng langit. Ito po ang heavenly reunion na hinihintay natin. Ang walang hanggang pagsasama-sama ng lahat ng mananampalataya kapiling ang glorious presence ng ating Panginoong Jesucristo. Dumako po tayo sa ikatlong dahilan ng pag-asa sa kabila po ng kamatayan. Ang pag-asa sa pinagpalang araw ng pagbabalik ni Jesus. Sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 16a, sa araw na yon, nakasulat, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. At doon po sa aklat ng Tito, chapter 2, verse 13 naman, mababasa natin habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Muli kong uulitin yung huling sentence. Ano po? Ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. In the same vein, siya po ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas at pinangalanan si Jesucristo. Muling babalik si Jesus para kunin ang kanyang bayan at dalhin sa kanyang kaharian. Ito po ay pinangako niya sa kanyang mga alagad. Sa muling pagbabalik po ni Jesus, lahat ng paghihirap ay magwawakas at lahat ng dahilan ng sakit ay mapapalis ng lahat. Ngayon, ang ating mundo ay punong-puno ng kaguluhan, kahirapan, pag-worry at kalungkutan. But praise be to God, sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus, lahat ng mga ito ay maglalaho. At ang pinakamaganda po ay malapit nang dumating ang araw na ito. We can read the signs of the times, kapatid, kaibigan, at kitang-kita na natin ang kanyang malapit ng pagbabalik. Basahin ko po sa inyo, nakasulat po sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 21, mga talatang 1 hanggang 4. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahanan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Wow! What a wonderful place we shall be with the Lord forever. Amen po ba? Glory to God. So sa panahon po natin ngayon, marami ang namamatay. Habang nagsasalita po ako,
may ilan ang namamatay. Habang nakikinig kayo, ganun din. Meron tayong mga kaibigan, o maaaring kahit hindi nating kaibigan o kakilala, ay namamatay. Kabilang na po rito Mm. yung mga mahal natin sa buhay. At totoo na nasasaktan po tayo sa pagyaw ng ating mga mahal sa buhay. Pero hindi tayo dapat mag-worry. Napagtagumpayan na po ni Jesus ang kamatayan sa kanyang resurrection. At ito'y makukumpleto sa araw po na ibabangon ng Diyos ang mga mananampalataya mula sa kanilang libingan. Doon po sa unang Korinto, Kabanatang 15, mga talatang 54 at 55. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? Kapatid kaibigan, death cannot rob us of our eternal fellowship when we are reunited in the presence of the Lord, our God. Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa ibinigay mo sa aming pag-asa sa kabila po ng kamatayan. Ang pag-asa na bagamat kami po'y mamamatay, kami iyong muling bubuhayin. Pag-asa ng muling pagsasama-sama natin sa langit ng aming mga mahal sa buhay na yumao at pag-asa sa pagdating ng pinagpalang araw ng pagbabalik ni Jesus. Maraming Mm. salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Maraming salamat po, Yes. Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin. Ikaw, Apo, ang aming pinapupurihan at dinadakila sa pangalan ni Jesus.